tawagin natin ang ating pastor na si Pastor Alan na pinakamasipag na pastor ng Disciple at Jesus. Palakpakan po na natin mga siya. Ayan. Okay, pwede po ang panahon sa oras po nito. Patuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, umulan man o bagyo, ay hindi po yan hadlang para hindi po natin purihin at paglingkuran ng Panginoon. Sapagkat yan ay hinihingi po sa atin ng Diyos yan yung isang araw ay ilaan natin para sa Kanya habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. No? Dating ang araw, aalis po tayo sa mundong ito magbiglaan na hindi po natin ito inaasahan. Pero dapat ay lagi tayong handa. No? At ngayon ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Handa na po ba? Okay, tayo po lahat tayo tumayo at purihin po natin ang Panginoon. Let us prepare to our heart to worship the Lord before hear the word of God. Sa oras po nito. So, atin po siyang walatiin. Dakilain po natin ang ating Diyos sa buhay sa oras po nito. I shall love the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Yes, Lord. Yes, Lord. With all my heart, with all my soul, with all my mind, I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you. Lord, the things you are. Lord, I love you. All the things you do. Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you. Lord, I love you. Oh, the things you are. Lord, I love you. For all the things you do. Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, prepare me Once again,
Lord, for me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy. Sanctuary for you, Lord. Oh, you. Once again, Lord, for me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, Christ unto rule. Stripes and through sweet and saving, I will be, I will live sanctuary, sanctuary for you. Muling ka Panginoon sa oras ng Diyos, narito ang bayan, ang batya sa amin. Kami po ay makikinig ng mga salita, Panginoon, upang patuloy na lumakas ang aming pananalig at panumpalataya sa iyo, Lord, upang patuloy na bigyan ng pag-asa ang batya sa amin ang narito, Panginoon. Patuloy pong pagpalain ang mga salita, maging lingkod, patuloy pong pagpalain, Panginoon, na ito ay patuloy na gamitin mo at maging daluyan na yung pagpapala sa bawat sa amin narito sa pangalan ni Jesus, sa ating sabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan, so ngayon ay darako po tayo sa ating salita ng ating Diyos. Ang ating pag-aralan ngayon ay itong 7 churches, no? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng 7 churches? So kung bakit mayroong 7 iglesia na kung saan ay sinasabi sa banal na kasulatan. No? So yun po ang ating po pag-aaralan sa oras po ito para malaman po natin kung ano nga pa ang ibig sabihin ng itong simbahan na sinasabi ng ating Panginoon. No? Yung tinatawag na 7 churches. So una po ay sabi po ng banal na kasulatan na doon po matatagpuan po natin ang ating pag-aaralan sa pahayag. No? Sa aklat ng pahayag ay sinasabi po rito, pahayag chapter 2, na sinasabi po rito na ang 7 simbahan na inilarawan sa pahayag chapter 2 hanggang 3 ay 7 literal na simbahan noong panahon. No? Noong panahon isinulat ni Juan Apostol. Ang Apostol 1. Ang pahayag, bagamat literal ang mga ito sa Asia Minor noong panahong iyon, marami ding espiritual na kahalagahan para sa mga simbahan at mga manampalataya ngayon. Ang unang layunin ng mga liham ay upang makipag-ugnayan sa mga literal na simbahan at matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang pangalawang layunin ay upang ihayag ang 7 pagkakaibang uri ng mga individual
na simbahan sa buong kasaysayan at turuan sila sa katotohanan ng Diyos. So yan po ang layunin ng Saving Churches, no? Nagsimula po ito sa panahon ng mga apostol, kaya naitatag ang pitong iglesia. Ang unang pitong iglesia ay yung tinatawag na Episo, na ang simbahan ng Episo, ito ay tumalikod sa unang pag-ibig kay Kristo. Na sinasabi ng Pahayag chapter 2 verse 1 hanggang 7, ganito po ang sinasabi ng Biblia, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Episo, ito ang pinasasabi ng mga may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumadakad sa gitna ng pitong liwanag, 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng mga maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alam mo, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang inyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinaputan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan yung unang iglesia sa 7 iglesia, yung iglesia ng Episo. Na ang iglesia ng Episo, ito po yung nung unang mananampalataya. Dati, nung ikaw ay unang sumampalataya sa Panginoon, mainit na mainit ka. Gusto mo lahat ng bawat gawain ng Diyos, nandun ka, umating ka. Wala kang palya sa gawain ng Panginoon. Ngunit dumarating ang panahon, tumatagal sa iyong paglilingkod, nang lalamig ka na. Para bang ayaw mo nang umating sa gawain ng Panginoon. Para bang yung dati mong init ay nawala na. Kapag nangyayari sa buhay mo ito, ibig sabihin ikaw ay nasa Episo ng iglesia, sapagkat yung Episo ng iglesia, ganun ang nangyayari sa kanila. Unang pag-ibig ay nawala sa kanila. Dati mainit na mainit sila sa gawain ng Panginoon. Gusto niya araw-araw ay mayroong gawain, mayroong Bible study. Kahit malayo, pinupuntahan niya ito. Pero dumating ang panahon, nang lamig po sila. Wala na maraming mga ganon, mga kapatiran natin dati, maiinit. No? Maiinit dati. Pero ngayon, ano nangyari sa kanila? Nang lamig na. Nawala na ang dati nilang pag-ibig sa Diyos, kay Kristo. Nawala na. Kumbaga sa ay napalitan na ito dahil nga nawala yung una nilang pag-ibig. Ibig sabihin sila ay nasa church ng Episo. No? Nasa church ka ng Episo. Kaya ang gusto ng Diyos, ibalik mo ito. Yung dati mong init. Kumbaga sa ay, kung dati, hinahadlangan ka sa mga gawain ng Panginoon, hindi ka nagpapahadlang. Umulan, bumagyo, wala sa'yo yan. No? Pero ngayon, pataklang ulan, ay, maulan eh. No? Marami ka ng dahilan. Marami ka ng dahilan. Ganun yung mga sa Church of Ephesians. Nawawala yung dati nilang pag-ibig. Nawawala na.
Kaya ang gusto ng Panginoon ay ipanumbalik natin sa Kanya. Sabi niya, ibalik mo ang dating mong kainitan. No? Dati mong kainitan. Huwag ka man hinaan, huwag ka man lamig. Pangalawa, yung church ng simbahan ng Sardis. Smyrna. Smirna. No? Ang pangalawang simbahan sa pitong iglesia ay ang simbahan ng Smyrna. Ito ay magdurusa ng pag-uusig. Sila yung laging nagdurusa ng pag-uusig. Na sinasabi doon sa aklat ng Pahayag chapter 2 verse 8 hanggang 11, na sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Smyrna, ito ang pinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay, nalalaman ko ang mga kapighatian na dinanas mo. Alam ko mahirap ka, ngunit ang totoo, mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampo ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilang ko ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtis ka sa loob ng 10 araw. Ng 10 araw, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya yung mga kumaramdaman mo, yung mga pag-uusig sa buhay mo, pagtitiis mo, yan ay nasa church ka ng Smyrna. Ibig sabihin, marami ka mga pag-uusig sa buhay mo na naranasan. Mga kapitbahay mo ay maniwala sa'yo. Lagi kang kinukutya, kunting pagkakamali, sinasabihan ka na agad, ganun ba ang born again, ganun ba yung mga mananampalataya. Kung bakit ang kapaligiran mo ay hindi mga mananampalataya. Ibig sabihin, ganun ang naranasan sa church ng Smyrna. Nasa paligiran sila ng mga pag-uusig, mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Kaya sabi ni Jesus Christ, alam kong mahirap ka, dahil napakahirap sa lugar nila. Hindi sila makakilos ng maayos. Pero sabi niya, ang totoo, mayaman ka. Hindi sabihin na, mahirap ka rito. Hindi, totoo, mayaman po tayo. So doon pinakikita yung lugar kung saan ka. Ikaw ba ay nasa Church of Ephesus? Ikaw ba ay nasa Church ng Smyrna? Kapag nanglalamig ka, ang dati mong pag-ibig hindi na mainit, para bang gusto mong matin, ayaw nang matin, parang ganon, ikaw ay nasa church ng Smyrna, ay na church ng Ephesus. Pero kapag ikaw ay maraming pagsubok sa buhay mo, mga kapitbahay mo, lagi kang nilalait, mga kamag-anak mo, hindi ka pinikikinggan, at maraming pagsubok sa buhay mo, sabi ni Jesus kasi manatili kang tapat. Amen. Maging matatag ka. Kasi kapag nagtagumpay ka, sabi niya, maging matatag ka sa 10 araw na pagtitiis mo dahil maraming pagsubok sa buhay mo. Kapag nagtagumpay ka dyan, sabi niya, bibigyan kita ng gantimpala. Church ng Smyrna. Church ng Smyrna. Maraming pagsubok sa buhay mo. Pangalawa pa lang yan, ipigyan. No? Maraming pagsubok sa buhay mo na pinakikita rito kung anong church ka. Ikaw ba ay nasa church ng Ephesus? Ang church ng Ephesus ay nanglalamigan yung pag-ibig. Naramdaman mo na, ayaw mo nang mati sa gawain ng Diyos. Ayaw na. Ayaw na. Sumuko ka na. Suko na. Ibig sabihin, nasa church ka ng Ephesus. Pero kung marami mong pagsubok sa buhay mo, maraming mga nangungutya sa iyo, maraming mga
Ayaw kanilang pakinggan, ayaw kanilang paniwalaan. Ibig sabihin na siya church ka ng Smyrna. Kaya sabi ni Jesus Christ, manatili kang tapat. Manatili kang tapat sa akin. Kapag ikaw naman ay nagtagumpay, bibigyan kita ng gantimpala. Amen? Bibigyan kita ng gantimpala, sabi ng ating Panginoon Jesus. Pangatlong church, ang ikatlong simbahan sa ikapitong simbahan, ito ay ang simbahan ng Pergamo. Ito ay kinakailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi noon sa Pahayag chapter 2 verse 17, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo, ito ang pinasasabi ng may hawak na matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar ng pinagharian ni Satanas. Ngunit manatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang inyong pananampalataya sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay pinatay diyan sa kaligitnaan ninyo sa bayang tinitira ni Satanas. Subalit, sabi niya, subalit may hinanakit ako sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya kumain sila ng mga pagkain ni handog sa mga Diyos-Diyosan at nakikiapid. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nicolaita. Kaya't magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan at lalong madaling panahon at pupuksahin ko ang mga taong iyan sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakalam maliban sa tatanggap niyon. So doon ay pinakikita yung church ng Smyrna, church ng Pergamo, na kailangan silang magsisi. Dahil nga, nakikinig sila doon sa mga maling katuruan. Nakikinig sila. Kumbaga sa ay hindi sila kontento doon sa salita ng Diyos, kundi nakikinig pa rin sila sa ibang mga katuruan. At kailangan nila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito yung mga taong umaating sa church. Pero pagdating sa labas, iba na yung mga ginagawa sa buhay nila. Ito yung mga sa church ng Pergamo, hindi sila tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hindi sila masyado directly nakatingin sa Diyos. Kung baga sa ang kanilang pananampalataya ay giwang-giwang. No? Atin-atin siya, kapag mayroon dito, doon sila. Kung mayroon doon sila. Kung baga sa wala silang sariling paninindigan. Atin, pag may bigayan. Pag may bigayan, doon sila. Pag wala. Bigayan mo sila. No? Galing yung mga church sa Pergamo, nakatingin sila sa mga material na bagay. Hindi sila nakapokus sa Diyos. Kaya kung gano'n ang buhay mo, nasa church of Pergamo ka. Hindi ka tapat doon sa church na pinaglilingkuran mo dahil nakatingin ka doon sa biyaya. Sa mga biyaya. Pag may biyaya dito, balan, dito muna ako kasi may biyaya dito eh. No? Kung may gola, balik ako doon. So, yun yung mga tao nasa church ng Pergamo. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, magsisiyan, magbalik loob kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At maging tapat ka sa akin. Kapag naging tapat ka naman, anong gantimpala sa iyo ng Diyos? Bibigyan ka niya ng puting bato na nakasulat ang iyong pangalan at ikaw lang na nakakaalam nito. Kaya yung makikita natin yung mga sa church ng Pergamo, nakikinig sila doon sa iba't ibang nangangaral.
Di ba, may nangaral dito. Lalo kapag may bigay, doon muna tayo. No? Doon muna tayo. May kalating sako. O kaya 2 kilo, doon muna tayo. Ha? Iyan ang mga church ng Pergamo. Hindi sila tapat na naglilingkod kay Kristo. Kung saan yung mayroon, doon sila. Doon sila. Kung baga sa ano, Yung giwang. giwang sila. Giwang. Kaya sabi ng Panginoon, pagsisiyan nyo ang iyong mga kasalanan. So yun yung mga sa church ng Pergamo, no? Sila yung mga nandoon na kung saan ay gusto ng ating Panginoon na magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Pang-apat, ang pang-apat, itong simbahan ng Sakira. Thyatira. Ang simbahan na pinapayagan ang isang bulaang propeta na magturo sa mga manampalataya, kaya sila ay naliligaw sa tamang katuruan. Kumbaga sa ano, kapag may nakabit, ay, sige, maturo ka sa amin dito. Pinapayagan yung mga bulaan propeta. Na sinasabi nito sa aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 18 to 29, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira, ito ang pinasasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy, nagliliyab at may mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod, at pagtsatsaga. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit, ito ang masasabi ko laban sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at inlangin ang ating mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain nihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binibigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisiyan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga, magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kabigatian kung hindi niya pagsisiyan at ang talikuran ang kahalayang ginagawa nila sa piling ng babaeng yun. Papatayin ko sila, papatayin ko rin ang kanyang mga tagasunod upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantimpalaan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Thyatira na hindi nakikinig sa masasamang katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, malalim na lihim ni Satanas. Ngunit dapat kayo manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas. Bibigyan ko siya ng gantimpala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na para mga palayo. Ibibigay ko ito kung paano binigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya doon makikita natin yung church ng anong church yun? Thyatira. Church ng Thyatira. Ito yung mga taong tumatanggap ng mga bulaan propeta, pinapayagang magturo doon sa congregation. Kaya ang mga tao naliligaw sa kanilang landas at pananampalataya sa Diyos. Kaya ganun, maraming mga churches na ganun, no? Na tinatanggap yung mga bulaan propeta na nagtuturo na akala nila ito ay tama.
Isa lang ang tanging paraan para malaman natin ang totoong tagapagturo. Sabi ng banal na kasulatan, hindi malaman ang tagapagturo ng Diyos. Alam niyo kung ilan? 5. Sino yun? Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Kung ang mga ito ay hiwala sila sa ganong kanilang posisyon at hindi nila sinasabi na sila ay hindi born again. Kasi ang 5 ito, mga born again ito. Amen. Ibig sabihin na bago ang kanilang puso. Nagkaroon sila ng bagong espiritu. Ito yung mga taong tapat na naglilingkod kay Kristo. Bukang bibig nila lagi sino? Si Kristo. Dahil sila yung mga lingkod ni Kristo. Ito yung mga totoo. Pero maliban dito, sabi ng mga apostol, maliban dito, sabi niya, huwag na kayong makinig. Tanungin nyo na kaya born again kayo o hindi. Pag sinabing hindi, ibig sabihin, hindi po sila kauri natin. Hindi sila naglilingkod kanino? Kay Kristo. Kasi, mabubornagin ka lang kapag nakipag-isa ka kanino? Kay Kristo. 2 Corinto 5:17. Ang lahat nagkipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dating yung pagkatao, siya ay bago na. Ibig sabihin, kapag sinabi niyo ng isang tao na tagapagturo, na sinabi niya, hindi ako born again, pero dating daan ako. Hindi ako born again, pero Jehovah ako. Hindi ako born again, pero Katolik ako. Hindi ako born again, pero sino ako? Iglesia ako ni Kristo. Pero hindi sila born again. Ito yung mga tinatawag na bulaang propeta. Na kung saan, hindi sila lingkod ni Kristo. Kaya kapag pinapayagan mo mangaral sa iyong iglesia, ito yung mga bulaan propeta na sinasabi ni Jesus Christ. Na sinasabi. Kaya nalulungkot ang Panginoon na kung saan ay sa ganong nangyayari sa church. Dahil kapag ikaw ay magkaiba-iba po tayo simbahan kasi ang church po dalawang klase. Local church and saka universal church. Ang local church, ito yung disciple of Jesus Christ. Kaya GIL. O kaya basta lahat ng simbahan kapag sila ay born again. Bagamat iba't ibang pangalan ng simbahan natin, ang tawag dyan ay local church. Ngayon, ano man yung universal church? Yung pagiging born again. Kapag ikaw ay born again ako, ibig sabihin isa lang ang ating pinaglilingkuran. Sino? Si Kristo. Dahil hindi ka mapaborn again kung hindi ka nalumpalataya kay Kristo. Sapagkat ang founder ng born again ay walang iba kundi si Kristo. John chapter 10 verse 3. Sana sinasabi ko sa inyo, maliban ay panganak ng muli isang tao, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. Ang ipinanak sa laman ay laman, ang ipinanak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayo magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan may panganak na muli. Ibig sabihin, ang nagtatag ng born again ay sino? Si Jesus. Si Jesus ang nagtatag ng born again. Kaya kapag sinasabi mong born again ka, ibig sabihin, isa ang pinaglilingkuran natin, sino? Si Jesus. Siya lang ang ating bukang bibig. No? Siya lang ating bukang bibig. Kaya doon natin malalaman kung sila nga po ba ay Antikristo o hindi Antikristo. No? Kasi sinabi ni Jesus Christ, maraming paparito sa aking pangalan. No? At sasabihin nila sila ang Kristo. Pero 5 lang ang itinatag ni Kristo. Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Ang lahat nito ginawa niya para sa ikaunlad ng kanyang iglesia. No? Para sa kanyang iglesia. Ang panglima, yung simbahan ng Sardis ay ang simbahan na tutulog. Yan. Sardis. Simbahan ng Sardis.
Ito ang simbahan na natutulog. Ayon sa Pahayag chapter 3 verse 1 hanggang 6, ang sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya gumising ka, pagalabin mo ang mga katangian mo na lalabi pa sa iyong buhay upang hindi ka tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga ginagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisiyan mo talikuran ang iyong kasamaan, at kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan, na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-iingat na manatiling malinis ang kanilang damit. Kaya kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magdadagumpay ay magdadaramit ng puti at hindi ko kailanman alisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng pandinig ay makinig sa sinasabi sa Espiritu sa mga iglesia. So doon makikita natin sa Church ng Sardis, ito yung mga mananampalatayang natutulog. Ito yung walang pakialam sa gawain ng Diyos. Kumbaga walang pakiramdam. Hayaan mo, nandiyan naman si pastor. Hayaan mo na yan. No? Kaya nila na pastor yan. Kaya na ni brother yan. Kaya na yan. Kumbaga wala na siyang pakialam sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi niya, alam ko na yan. Ibig sabihin, wala na siya. Hindi na siya kailangan turuan dahil alam niya na lahat ng bagay. Kung baga wala na siyang pakalam dito sa gawain ng Panginoon, natutulog na siya. Pag tinanong mo, umati man sa church, wala rito ang isipan niya nasaan? Nasa labas. Nasa pamamasyal. Kaya pag tinanong mo, anong tinanong ni pastor? Hindi ko alam eh. Tulog eh. Gising, pero tulog. Sabi ng Panginoon, nagkukuwari kang buhay. Pero ang totoo, ikaw ay patay. Hello? Yan ang church namin Sardis. Yung mga taong mananampalataya na wala nang pakialam sa gawain ng Diyos. Since may Bible study tayo. Wala lang narinig. Ha? Ha? May prayer meeting tayo. Ha? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Kasi nga, tulog. May tulog ba nakakalam ng sinasabi mo? Meron ba? Wala. Kasi tulog nga siya. Kaya sabi, pagsisihan mo yung mga kasalanan. Kailangan mong magising. Kasi kung di ka pa rin yan, pupunta mo dyan. Tulad ng isang magnanakaw. Hindi mo alam ang aking pagdating. Pero sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, lagi pong gising yan. Amen? Buhay yan, palapakan po natin ang Panginoon. Kaya makikita dito, kapag lagi kang tulog, wala kang pakialam sa gawain ng Diyos, ikaw ay nasa church ng ano? Sardis. Sardis. Sardinas ang labas mo. Sabi na kanya nagkagara ka sardinas. No? Hindi na kailangan lagyan ng mga halo-halo. Buo na eh. Sapat na siya ron eh. Kontento na siya. Kung ano yung nandun sa kanya, kontento na siya. Kung ano yung natutunan niya, hanggang doon na lang siya. Alam ko na yan eh. Di ba? Yung na nagsasabi, alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Yung kanya natutunan niya dyan sa 16, sapat na sa kanya yun. Dali yun na lang ang natutunan ko. Kaya yung mga sila, alam ko na yan eh. Ibig sabihin, wala na sa kanyang halaga ang pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi patay na nga siya.
para ba yung pitcher, nilagyan mo ng tubig, hindi nababawasan. Laging, kumbaga sa hindi na kailangan lagyan pa ng tubig. Amen. Kasi nga, hindi lagi nababawasan. Sapat na sa kanya yung laman ng tubig. Ganun yung mga sa church ng Sardis. Ibig mo kayang kalit. Wala sila ng pakialam sa gawain ng Panginoon. Para bang tumanggap, di ba yung tumanggap ng mga kaloob? May 1,000, 2,000, may 5,000. Kung baga sana yung may tumanggap din ng 100. Ang tumanggap ng 100 ng ginawa, ibinaon. Ibig sabihin ito yung mga sa church ng Sardis. Ibinaon nila. Marunong gumitara, ayaw gumitara. Marunong drums, ayaw mag-drums. Kung baga sana, kung ano yung natanggap nila, yun na lang. Kaysa pagbabalik ng Panginoon, Lord, ito na yung akin. Walang tubo. Hello? Amen. Walang tubo. Kasi nga, patay ang kanilang pananampalataya. Tulog. Tulog sila. Yan. Pang-anim. Ito yung church ng Philadelphia. Ay ang simbahang nagtsatsaga at nagtitiis. Nagtsatsaga at nagtitiis. Ito tayo yun. No? Sa aklat ng Paya chapter 3 verse 7 hanggang 13, sabi niya, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal banal at pagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David. Wala makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka. Ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi may sasara nino man. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita sapagkat nagtsatsaga ka gaya ng inuutos ko sa iyo. Ingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Iugit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iugit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pagdinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya dito makikita natin sa Church ng Philadelphia, ito yung mga taong tapat, nagtsatsaga, naglilingkod sa Panginoon, nagtitiis. Kung baga sa nawala ng lahat, nandiyan pa rin siya. Amen. Mapagtsaga siya. 2 o 3, patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, nakatingin lagi siya sa Diyos. Naniniwala siya, hindi siya niiwan ni pababayaan man. Kahit anong sabihin sa kanya, huwag ka nang umating dyan, wala namang binibigay dyan. Hindi, tuloy pa rin siya. Dahil alam niya, patuloy siyang pagpapalain ng Diyos. Mataga siya. Ito yung church na Philadelphia. Mataga siya. Pila-pila lang. Pila-pila lang. Philadelphia. Mataga. Kaya kapag nakikita mo mataga ka, nagpapatuloy ka, nasa church ng Philadelphia. Nasa, kumbaga sa nandun ka sa matabang lupa. Yes. Yan ang talinghaga ng Jesus.
Nandun ka sa matabang lupa. Umulan, bumagyo, tuloy ka. May tsunami. Hindi ka kaya hadlangan ni inuman. Kahit wala kang makain, tuloy ka. Wala kang pera, tuloy ka. Dahil alam mo, hindi ka taga rito sa mundong ito. Amen. Parang hindi mo na siya. Ganon ang pananampalataya ng mga sa Church ng Philadelphia. Hindi sila nakatingin sa pangailangan dito sa mundo. Kundi nakatingin sila doon sa kayamanan doon sa langit. Kontento na sila kung ano nandyan sa kanila. Kontento na ang 6 na araw na kinikita nila, pagdating ang araw ng linggo, nandun sila sa gawain ng Diyos. Ganon yung mga taong tapat. Ganon yung mga nasa church ng Philadelphia. Hindi sila nakatingin sa tao. Hindi sila nakatingin sa dami ng tao. Kundi nakatingin sila sa 1, 2, 3 na sinasabi ni Jesus Christ, 1, 2, 3 na nagkakatipon sa aking pangalan. Ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Kaya hindi sila nangihina sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero yung mga taong hindi sa Church ng Philadelphia, ay, kaunti lang sila doon. Ayaw ko nang matin doon. Ay, kung dito ako, marami dito eh. Pero sa mga taong nasa Church sa Philadelphia, 1 man o 2, 3 nagkakatipon, nagpapatuloy yan sila. Tapat sila naglilingkod kay Kristo. Ano man ang nangyari, nagpapatuloy sila. Mawala na sila lahat-lahat, ako. Nawala na sila lahat, nandito pa rin ako. Amen. Amen. Ang dami namin dito dati. Noon nasa na sila. Pero hindi ako nakatingin sa kanila. Nakatingin ako kay Kristo. Dahil nasa church ako ng Philadelphia. Look unto Jesus, the finisher of our faith. Na kung saan nakatingin tayo kay Kristo na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Siya ang ating pundasyon. Hindi sino man. Pang-7, yung Laodicea. Laodicea. Yan. Yung church ng Laodicea. Yan. Simbahan ng Laodicea. Yan. Ang church ng Laodicea, ang huling mensahe ito ay matatag. Ang church ng Laodicea, saan tayo? Yan. Ang church ng Laodicea, simbahan na may maligamgam na pananampalataya sa Diyos at kay Kristo. Maligamgam. Maligam-gam. No? Na sinasabi ng Biblia, ito yung mga huling church na kung saan ay maligamgam sila. Sabi nyo sa Pahayag chapter 3 verse 14 hanggang 22, isulat mo sa anghel sa iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amin. Ang matapat at tunay na saksi, at siya ay pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit, dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalaman, ikaw ay kawawa. Kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, itinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakikaya mong kahubaran at ng gamot na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita.
sinasaway kong pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya maging masigasig ka, pagsisiya mong talikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanya. Tatahan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay upo katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay ay nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So doon ay makikita natin ito yung church ng Laodicea ay church ng maligamgam. Sino ba na kayo ng yung maligamgam dito na kape? Di ba hindi masarap inumin? Ganon ang church ng Laodicea. Maligamgam ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nanglalamig sila, kumbaga sa ay nasa neutral ang kanilang paglilingkod. Ano yung neutral? Sala sa init. Sala sa init, sala sa lamig. Mainit ka ngayon, bukas, hindi na. Kumbaga sa pabukso-bukso lang yung paglilingkod mo sa Panginoon. Makita ka ngayon sa linggo, hindi na. Nandito ka sa linggo. Linggo, nandito ka. Sunod na linggo, wala ka naman, nandito ka sa ibang simbahan. Maligamgam ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga sa hindi maramdaman ang iyong presensya. Hindi maramdaman. Kasi nga, kumbaga sa pag-ibig, maligamgam na yung pagmamahal. Kumbaga sa ay hindi talaga 100%. Sabi niya, Brad, atin tayo. Sige Brad, atin ako. Pero pagdating ng final, hindi mo makita. Kasi yung nasa neutral lang siya. Ang sasakyan kapag nasa neutral, tatakbo ba? Nasa neutral. Bagamat umaandar ang sasakyan, dahil sa nasa neutral siya, hindi siya tumatakbo. Hindi siya tumatakbo. Ibig sabihin, maligamgam. Kumbaga sa ay para bang hindi mo maramdaman ang yung presensya, no? Masarap ka ba o ano? Para bang paano ba yung expression sa buhay ng mga maligamgam? Na para bang nandiyan ka, pero hindi maramdaman ang yung presensya. Ano yun? Pan-display, gano'n? Para bang Pan-display ka lang. pan-display ka lang, no? Hindi ka siya gamit-gamit. Kasi maligamgam ka eh. Ang gusto ng Panginoon, kung mainit ka, mainit ka. Kung malimig ka, malimig ka. Huwag ka lang maging maligamgam. Na para bang, ang maligamgam kasi, para bang gusto mong magpagamit, ayaw. Para ba marami kang dahilan? No? Ano po ba? Para ba yung sinasabi mo, atin ako. Pero, pagdating ng final, wala ka. Parang kuulang. No? Wala ka. Kuulang. Parang ganon. Ang nangangakos ka na. Nangangako ka, Pero hindi naman pero hindi mo naman tinutupad. Ang sabi ni Jesus Christ, kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Huwag ka lang doon sa gitna. Alam mo yung gitna? Yung up? Ibig sabihin, saan ka pupunta? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede ka rito, pwede ka doon. Ganon yun. Wala kang direksyon. Hindi ka maaasahan. Hindi ka maaasahan. Kasi nasa gitna ka lang eh. Nasa gitna ka lang.
may sarili kang mundo. May sarili kang mundo. No? Gusto mo. Kung gusto mo, gusto mo. Kung ayaw, ayaw mo. Kahit gusto mo, pero nangako ka sa kanya, sasama ako sa iyo. Pero pagdating ng final, Ayaw. wala. No? Wala. So doon, nakikita rito, ganun yung church ng Laodicea. Maligamgam sila. Hindi mo maaasahan sa gawain ng Diyos. Puro lang sila pangako. Hello? Nangako na nga, totoo pa rin pa eh. Ganun yung sila. Puro pangako. Nangangako, pero hindi tinutupad. Paro paasa. No? Paasa ka, paasa. Paasa. Yun yung mga tao maligamgam, paasa. Paasa ka. Umaasa na wala. Oo, ngayon, Bukas bukas, hindi na. Kung bagas ano, hindi mo talaga siya maasahan dahil maligamgam. Ang kanyang sinasabi ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Yan yung mga taong nasa church ng Smyrna. Laodicea. O Laodicea. Yung mga church na sa church ng Laodicea. Mga mananampalataya na hindi mo mapagkakatiwalaan. Yung sinabi ni Jesus Christ, isusuka kita. Pag ganyan ang pananampalataya mo sa akin. Amen. Kaya sabi niya, kung malamig ka, malamig ka. Kung ayaw mo umatin, sabi mo huwag kang umatin. Hindi mo sasabihin mo, atin ako, pero wala ka naman. Amen. Kung malamig ka, kung mainit, mainit ka. Ibig sabihin, ipapakita mo kung sino ka. Hindi yung nasa gitna ka lang. Pwede ka sa malamig, pwede ka sa mainit. Hello? Ay. Ang gusto ng Diyos kung saan ka. Hindi yung nasa neutral ka lang. Nasa gitna ka lang. Titingin ka lang kung sino mayaman, doon ako. Pag mahirap dito, huwag dito. No? Kung saan yung marami umatin, doon ako. Pag kaunti, ayaw mo sila dyan. Kaunti lang naman sila dyan eh. Ganon sila. Nakatingin sila sa bunga, yung dami ng simbahan. Maraming umaatin. Nasa neutral lang siya. Nasa gitna siya. Nakatingin siya doon sa maraming at magandang simbahan. Magandang simbahan dito ako. Panging simbahan dito. Hindi ako dito. Kung baga sa wala siyang tunay na pinaglilingkuran na simbahan. Walang paninindigan. Pag tinanong siya ng simbahan mo, minsan nasa GIL, minsan nasa naman ako sa datindahan, minsan nasa ko ngayon, nasa Jehovah ako. Minsan, sa Sabalista naman ako eh. Wala siyang church talaga. Kasi nasa neutral lang siya eh. Wala siyang pinanindigan na simbahan. Wala siyang tapat na paglilingkod sa Diyos. Para bang sa magulang, ang dami niya sa magulang. Dami niya magulang. Tinanong, sa bang magulang mo? Ay, dami akong magulang eh. Pero sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, pag sinabi nyo, saan ka ba simbahan? Alam mo na kung saan ka. Sa disciple of Jesus. Amen! Palapakan pa natin ang Panginoon. Kaya mga lahat kayo kamayo, pasalamatan po natin ng Diyos. Sa buhay po natin. Naway, meron tayo natutunan kung anong church po tayo. Nasa Laodicea ka ba? Sana ikaw ay nasa Philadelphia. Philadelphia tayo. Ang Philadelphia ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Mamatay man sila o mabuhay, tapat sila naglilingkod sa Diyos. Meron man o wala, tapat sila naglilingkod sa Panginoon.
Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapangyarihan. Sa aking puso, sa aking buhay, ako'y pagsambahalayan. Bukang mo ngayon matatagyan minsan ba? Panay mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas, walang kapangyarihan. Sa aking puso, sa aking buhay, ako'y pagsambahalayan. Bukas noon, ngayon, magpapailanman, luwag at Panginoon, kay buti sa akin. Ikaw na ang tanging kay buti mo sa akin. Awit lang kita. Awit lang kita. Kay buti mo sa akin. Kay buti mo sa akin. Maraming salamat sa iyong pumasalita na aming napakinggan at tinabigay sa amin ng kagalakan kapayapaan sa mga puso habang kami ay narito sa mundo na ito, Lord. Purihin ka, samahan niyo po kami sa nalabing namin gawain sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng Panginoon. Amen. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay. Sabi nga, magbigay ng bukal sa kanugan lamang. Siyempre, ito pong pagbibigay natin ay napupunta po ito sa ating church. Kung anong bibilin ay siyempre, patuloy na